Hello at sa mga ka-J-Vlog, welcome ulit sa panibagong video, and for today's video, i-game test natin ngayong 2025 itong isang napakabenta ngayon sa GH na iPhone 13 Pro Max. Maganda kaya to? Tara mga ka-J-Vlog, check natin. So, when it comes sa iPhone 13 Pro Max, again, makakapag-purchase na kayo nito sa GH ng for as low as 29,000 pesos for the 128GB na pre-love. Wala na po tayo mapapurchase na brand new ng iPhone 13 Pro Max. Karamihan po ay mga pre-love na talaga, syempre with good condition. Take for example, itong 13 Pro Max na nakuha natin sa GH. Yan nyo naman, napakakinis mga J-Vlog at napaka-solid pa nitong smartphone na to. So, very affordable na lang siya. Pero syempre, nung 2021 na na-release ng iPhone 13 Pro Max, ang price tag nito is 75,000 pesos. So, very expensive. Power to ng very powerful na Apple A15 Bionic chip. At 5 games ang ating i-test. Tulad na lang ng ML, Honor of Kings COD, Genshin, at Firelight 84. So, first na lalaruin natin is ML at itong sa ating settings. So, refresh rate ultra, graphics ultra, outline on, at shadow naka-on. At syempre, naka-full download ng resources dito. So pagdating sa Mobile Legends, napakaganda pa rin ng performance ng iPhone 13 Pro Max. Matic yan. Available sa pinakamataas sa settings. Wala tayong experience na any frame drops. At super smooth ng ML dito sa smartphone na to. So next is Honor of Kings. Set natin yung settings sa pinakamataas sa settings. So yan, FPS High, Resolution Ultra. So pagdating sa Honor of Kings, napaka-smooth din ng performance ni iPhone 13 Pro Max. Napakaganda nitong gamitin sa mga ganitong laro. Super smooth, no frame drops at all, at nakaset to sa mataas sa settings, kaya very ganda ng quality ng gameplay natin dito sa Honor of Kings. So next is Firelight 84. Settings natin, graphics extreme. So magda-download lang tayo. Frame rate very high. So makikita nyo pagdating sa Firelight 84, ang smooth ng movement dyan dito sa iPhone 13 Pro Max. Ayan, no? Ganda ng details ng graphics natin. Nakaset sa mataas sa settings. Super playable siya. Ayan, no? Kahit may kalaban tayo, smooth pa rin.
ang performance ng iPhone 13 Pro Max dito sa Firelight 84. So, matik, may enjoy nyo maglaro dito mga ka-J-Vlog. Ayan, no? So, next naman is COD. So, ito yung settings natin. Graphics very high at frame rate max. So, yung pagdating din sa Battle Royale, kung makikita nyo, napaka-smooth din ng movement natin. Ayan, no? Sa iPhone 13 Pro Max, ang ganda rin na sinet natin sa mataas sa settings. Very detailed siya mga J-Vlog. No frame drops at all while playing COD Battle Royale dito sa device na to. So, yung pagdating sa COD multiplayer, syempre mas light to compare sa Battle Royale. Ayan, ang ganda ng performance dyan na mabibigay ng iPhone 13 Pro Max. Super smooth mga ka-J-Vlog, no frame drops. Kahit na may kalaban tayo ay nakakalaro tayo ng maayos dito sa smartphone na to. So, panigurado may enjoy nyo rin maglaro ng COD multiplayer or Battle Royale dito sa iPhone 13 Pro Max. Solid yung graphics. So, next naman is Genshin Impact. So, dito natin matatry ang performance talaga ng iPhone 13 Pro Max. Siyempre, isang mabigat na game. Set natin sa pinakamataas sa settings. So, graphics highest. 120 FPS available na siya. Motion blur low lang natin. Okay? Yan po yung settings natin. Feel na feel agad ang smoothness ng refresh rate. And ayan, mga ka-J-Vlog, ang ganda, oh. Sobrang ganda nung rotation. Sobrang smooth. So, feel na feel nyo yung mataas na refresh rate dito sa iPhone 13 Pro Max. Pero hopefully, hindi siya mabilis mag-overheat. Siyempre, isang cause din ng mabilis na overheating pag nakaset tayo sa mga matataas na settings. Ayan, medyo nag-auto-dim na yung smartphone agad-agad. And quick reminder lang, nasa cool place tayo. Ayan, nag-auto-dim na agad yung 13 Pro Max. Asahan nyo na yan pag nag-overheat, doon na magre-resulta yan ng mga frame drops din. So, try natin makipag-battle. So far, so good. Medyo nagiging warm na dito sa bandang joystick. Few minutes pa lang tayo naglalaro ng Genshin Impact. Pero ayan, kayang-kaya mga J-Vlog. Oh. Sobrang ganda ng graphics. May enjoy nyo. So, when it comes sa pag-handle ng Genshin, solid na solid pa rin ang iPhone 13 Pro Max. Again, matik pag sobrang tagal kayo maglalaro ng Genshin dito at hindi pa kayo nasa cool place, mabilis siya mag-overheat mga ka-J-Vlog. Kasi dito pa lang naka-aircon na tayo, medyo nagiging warm na yung smartphone dito sa bandang joystick. Yan, try pa natin makipag-battle. So far, so good. Oops, may konting frame drops, slight lang, pero manageable naman. Then mga ka-J-Vlog, sobrang ganda ng performance ng iPhone 13 Pro Max sa Genshin Impact ngayong 2025. Sobrang playable pa rin siya. So yun mga ka-J-Vlog, yung game test natin sa iPhone 13 Pro Max. So sobrang solid pa rin ng device na to for gaming at kayang-kaya pa rin neto makipagsabayan sa mga ka-price ng smartphones today. Dahil syempre, yung Apple A15 still a powerful chipset at ang maganda dito, very optimized yung chipset niya doon sa kanyang OS. And lahat ng games na tinest natin ay na-handle niya ng walang kahirap-hirap. Kumbaga, chicken nuggets lang yan sa 13 Pro Max. Sa Genshin Impact lang tayo naka-experience ng medyo naging warm yung device. Pero again, very acceptable na yan dahil sobrang bigat ng Genshin tas sinet ko siya sa pinakamataas sa settings. Kaya, matik pag maglalaro kayo ng matagal dito sa 13 Pro Max, mag-auto-dim siya na hindi nyo ma-adjust. Tapos, doon tayo naka-experience ng mga frame drops from time to time. Again, when it comes sa chipset performance, sobrang solid pa rin ng Apple A15 Bionic chip.
okay na okay pang gaming itong 13 Pro Max. At kung naghahanap nga kayo ng isang napakagandang device na iPhone na still pwede tayo maglaro ng games, hindi lang sa games maganda to, maganda rin ang overall camera performance at meron large display tapos makunat din ang battery, go for the iPhone 13 Pro Max. So saan pa ba tayo bibili ng mga legit iPhones? Wala na iba kundi sa ni-recommend nating shop, ang CMB Gadgets, Tol XA07, second floor Green Hills, San Juan City. Available ng iPhone 13 Pro Max sa kanila for as low as 29,000 pesos itong 128, 29 to 30. Makakabili na kayo ng 13 Pro Max. Pero kung gagamitin nyo to for gaming, mas the best na kunin yung storage is 256 para magkaroon kayo ng marami pang games na may install dito sa device na to. I think the 256GB is nagkakalaga ng 31 to 32,000 pesos na lang. So yun, mag-PM na kayo sa CMB Gadgets, sabihin nyo lang napanood yun dito sa vlog, bibigyan pa kayo matic discount ng shop na yan.